Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 24 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Bonk kung saan ay mapapansin po natin na yung nabuong candlestick natin kahapon ay isa pong bullish candlestick. Kaya ayan, kung napanood po ninyo yung aking technical analysis sa nakalipas na araw dito kay Bonk ay nasabi ko po na magkakaroon siya ng retest yan nung siya ay nagkaroon ng nung siya ay tumagos dito sa upper portion ng ating channel pattern dito, pero pagkatapos po ng retest na ito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at yan po yung nangyari ngayon at mukhang babanggain na po niya ngayon ang resistance line natin dito sa 40 digits 2848 kung saan ay ang sunod po nating take profit dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan, check po muna natin yung kanyang performance dito. Ayan po si Bonk, siya po ang nananatiling top 6. Ayan, top 6 po siya. Ayan, number 1 itong si Dogecoin, number 2 si Shiba Inu, number 3 itong si Pepe. Ayan, bagong pwesto po itong si Pepe ngayon. Number 4 ay si Doggy Fat, number 5 ay si Fluky Ino, at saka number 6 si Bonk, number 7 naman po itong si Bom. At sa mga top meme coin po natin dito ay ang top performing po natin ngayon ay syempre walang iba kundi si Bonk. Ayan, 80.62% yung kanyang performance nitong nakalipas na 7 araw. Sinusundan po niya, kasunod po niya sa performance ay itong si Pepe. Ayan, si Pepe, pagkatapos ay itong si Fluky Ino. Ayan, tapos si Book of Meme. Tapos si Shiba Inu at saka yan, pang pinakamababa po talaga itong si Dogecoin. Nakakalungkot. Yan, ano nga bang nangyayari ngayon dito kay Dogecoin? Ayan, siya pa naman ang top na ranking na Dogecoin natin dito. Syempre sa by market cap po, market capitalization yung basihan sa rankings po natin dito or yung most valuable. Yan, kapag sinabi po nating market cap ay most valuable po yan na meme coin. Ayan, kasi malaki yung kanyang market capitalization kaya considered na most valuable. Kaya ayan, dito kay Bonk, check natin yung kanyang performance sa kanyang trading volume. Ayan, ang laki po, 223.838% yung kanyang naging paglago sa kanyang trading volume. Kaya pag magpapatuloy po yan or mananatili po sa ganito kataas yung kanyang trading volume ay masasabi kong tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, ganyan po katindi ang pinapakitang performance nitong si Bonk ngayon. Check po natin yung kanyang Twitter kung ano po yung kanilang latest na update sa kanilang X account. Ayan po siya. Ayun, may last 11 hours po sila rito. Uy, ano kaya yan? Boxing. A look back at some numbers in fight from CFN4. Bonk was everywhere and the energy was incredible. Ayan, ito po pala yung boxing na kanilang isa po yata silang sponsor dito. Ayan, sa boxing na ito. Ayan, nandito kaya si pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ayan, sa tingin ko ay wala. 6 hours ago, I humbled as hell with all the love today. Grateful to Bonk Ino, Bonk Dao Solana Foundation for these opportunities to bring opportunity to the art community on Solana. Yan, nagpapasalamat po sila. Ang JT Lees, yan, nagpapasalamat po sila kay Bonk. Uy, ano naman kaya ito? How was your Tuesday? This video sums up the dog. Mukhang pare-pareho ito. Yan, yung nakikita kong ganyan. Meron pa dito, ayan. Mukhang puro ganyan yung laman ng kanilang tweet dito. Tapos meron din tayo dyan, ayan. Ganyan, puros ganyan. Ang hilig nilang maglagay dito si Bonk ng ganyan. Ayun, balikan na po natin ang technical analysis dito sa daily chart time frame ni Bonk. Kaya ayan,
Kung mapapansin po natin dito ay naglalaro po yung yan, nitong mga nakalipas na araw ay naglalaro po ang market price nitong si Bonk dito sa loob ng ating descending channel pattern na ito. Ngayon yung inaasahan po natin dito kapag descending channel pattern ay yung inaasahan po natin dito ay yung magkakaroon po siya ng breakout dito sa upper portion niya. Yan, dito sa kanyang upper portion na ito na nagsisilbing dating resistance line po ito. At ngayon naganap na po ito noong April 21. Nagkaroon po tayo ng breakout dito at na technical analysis po natin yan. Ayan, at sa technical analysis po natin na yan ay ayan, nung nagkaroon ng breakout dito ay naasahan po natin na magkakaroon muna siya ng retest dito. Ayan, at least dito sa ibabaw ng nabasag na upper portion ng ating channel pattern. At yan nga yung kanyang ginawa. Pagkatapos po niya magkaroon ng retest ay ayan, tumalbog na po siya at yan, ito na po ay umaakyat or umaangat na po ang kanyang presyo para patamaan ang ating resistance line dito sa 40 digits 2848. Ayan, yung meron tayong resistance line dito na 40 digits 2140 pero dinaanan lamang po niya yan, tinagos po niya yan kasi nagkaroon po tayo ng isang matinding bullish, may nabuo pong matinding bullish momentum dito kaya nabasag po niya ang resistance line natin na ito. Kaya nagsisilbi na po ito ngayon na isang support line. Ayan, support line na po yan. Kaya dapat ay ayan, nakapag-take profit na rin po tayo dito. Isa na rin po itong take profit na price level natin. Yung sunod po nating take profit dito ay syempre dito 40 digits 2848 at mukhang hindi pa po niya napapatamaan ngayon dito ito, pero sa tingin ko sa aking analysis ay babanggain po niya ito ng solid at malamang ay babasagin pa niya ito. Ayan, at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat sapagkat nakikita ko naman dito sa ating mga indicators na punong-puno ng bullish momentum. Yan, punong-puno pa ng bullish momentum or bullish na pwersa or yung mga buyers ay punong-puno ng pwersa. Yan, may demand po tayo sa mga buyers. Kaya kung pagtitingnan po natin dito, ang laki ng kanyang trading volume. Lumago ng 223.47%. Kaya ito na rin po yung binabantayan natin na isang indicator dito. Dapat mananatili na ganito kalaki yung kanyang trading volume. Pero kung pag mapapansin po natin yan na lumiliit, ay mukhang magkakaroon siya ng rejection sa mga resistance line or siya na ay magkakaroon ng retracement. Kaya isa na rin pong mahalagang indicator ang ating trading volume dito. Kaya yan yung ating dalawang indicator dito. Ang ating Hall Street indicator dito ay nagbago na po ng kulay. Mula sa pagiging red ay naging kulay green na po siya. Sinyalis na po yan na nag-uumpisa na po ang bullish or yan, bullish momentum nitong si Bonk. Kaya yan, umaangat po siya. Pero laging indicator po ito kaya nahuhuli po yung kanyang signal. Yung leading indicator po natin dito ay ito po talaga yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Kung saan ay mapapansin po natin nung nag-umpisa na pong lumilit yung sukat ng mga nabubuong QQE bar natin dito na kulay red, ay dito na po nag-umpisa yung ating bullish signal dito kay QQE mode indicator. Kaya dito po yan, lumabas na po yung bullish signal natin dito. Yan. Pero syempre, dito po yung inaabangan natin, yung breakout talaga rito, yung inaabangan natin. At ayan, yung aking analysis po dito ay mukhang yung breakout na ito ay punong-puno po ito ng breakout at sa tingin ko ay mataas po talaga ang pwedeng akyatin dito ni Bonk. Sa tingin ko ay aakyatin po niya ang presyong 40 digits 4281. Kaya ito po yung pinaka price target natin. Kung saan ay ito naman po ay nakamit niya nung mga March 4 to March 5. Ayan, aakyatin po niya yan. Ito yung ating pinaka price target dito. Ayan, at yung mga minimum target po natin dito ay syempre ito, ang 40 digits 2848 at saka ang 40 digits 3447. Ayan, pagdating po sa pag-i-spot trading natin ay yan nga, sayang hindi tayo nakabili rito sa mas mababang presyo. Yan, dito sa 50 digits 989. Yan, hindi po umabot yung mga karayom. Talagang hanggang dito lang po talaga yung kanyang binagsak nitong mga nakalipas na araw. 40 digits 1452.
Pero okay pa rin po tayo dyan. Masaya pa rin po tayo dito. At binigyan po tayo ng maraming pagkakataon para makapag-accumulate po rito sa support line na ito. Ayan, ilang candlestick po ang naglaro sa support line na ito. Mula pa noong April 12 hanggang April 20 nung Bitcoin halving event. Ito po yan. Kaya dyan po naglaro ang binigyan po tayo ng maraming pagkakataon ni Bonk na makabili dito. Kaya yan, dapat marami na po tayo na accumulate dyan at yan po yung ating unti-unting iti-take profit dito sa mga price target natin dito na ayan, nabanggit ko po kanina ang 40 digits 2848, ang 40 digits 3447 at ang ultimate price target natin na 40 digits 4281. Kaya yan, ang saya-saya po natin ngayon dahil ayan, makaka-take profit na naman po tayo at ayan. At yan po ulit ang sa kabuuan ay aking analysis po dito. Dulot po ng breakout na ito ay inaasahan ko po na magpapatuloy lamang sa pag-angat sa presyo itong si Bonk sa mga susunod na araw at sa tingin ko ay aakyatin niya hanggang dito sa hanggang dito po sa major resistance line natin dito sa 40 digits 4809. Yan, ito po pala yung pinaka price target natin dito, ang 40 digits 4809 na ito. At kung magpapatuloy po talaga yung momentum nitong si Bonk, yan, at mananatili yung kanyang trading volume sa ganito kataas, ay sa tingin ko ay magagawa po niyang akyatin ang pinaka ultimate price target natin dito sa maiksing panahon lamang. Ay, yan po ang aking technical analysis update dito kay Bonk. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.